Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ayon nga sa mga kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit na ilang taon na nga ang lumipas, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Naniniwala ka ba sa kasabihan na ito? Ganyan ang nangyari sa ating storya ngayon. At para umpisahan ang ating kwento ngayon, kilalanin natin ang babae na si Shelina Patel o tawaging nating Rowena. Pero si Rowena ay ikinasal ng 3 beses. Unang kinasal si Rowena ng taong 1971 sa lalaki na si Nadir Shah Patel o tawaging natin Nathan. At nagkaroon sila ng 4 na mga anak. Ang kanyang panganay na anak ay si Mina, sumunod naman si Reshma Patel o mas kilala bilang Laila Khan, at ang kambal na Zinazara at Ian. Kahit may mga anak na si Rowena, mahilig pa din siyang dumalo sa mga event. Sa mga pagtitipon nga na ito, nakilala ni Rowena ang lalaki na si Ashif Sheikh o tawagin nating Arthur, na isang negosyante. Agad na nahulog ang loob ni Rowena kay Arthur pero hindi niya ito sinabi sa una niyang asawa na si Nathan. Ang sinabi ni Rowena sa kanyang asawa ay pinsan lamang niya si Arthur. Pero ang lihim ay agad ding nabunyag nang pinakasalan ni Rowena si Arthur. Dahil dito, tuluyan na ngang naghiwalay sina Rowena at Nathan. Pero sa pangatlong pagkakataon, muling umibig si Rowena. 50 years old na si Rowena nang nakilala niya ang lalaki na si Parvez Iqbal Tak o tawagin nating Patrick. Ikinasal din si Rowena kay Patrick. Nung dalaga pa si Rowena, sinubukan niyang mag-artista. Pero nakukuha lamang si Rowena sa mga low budget na mga palabas. Sinundan naman ng mga anak ni Rowena na sina Mina at Laila ang kanyang yapak sa pag-aartista. Pero tulad ni Rowena, hindi sa sikat na mga palabas nakukuha si Mina. Ngunit iba naman ang naging kapalaran ni Laila. Masipag na mag-audition si Laila sa lahat ng palabas sa Bollywood, kaya naman lumalabas siya sa ilang maliliit na palabas sa TV. Hanggang sa napansin nga si Laila na nooy superstar na si Rakesh Khanna. Bumida si Laila kasama si Rakesh sa pelikula na Wafa, o kung tawagin ay Deadly Love Story. At dahil nga nakatambal ni Laila ang pinakasikat na artista noon, umasa siya na ito ang simula ng kanyang pagsikat. Subalit mali ang kanyang inakala. Dahil ang pelikula na pinagbidahan niya ay nakatanggap ng maraming negative reviews. Sinabi pa ng mga ilan na ang pelikula niya ay isa sa pinakapangit na pelikulang nagawa. Pero nagkaroon naman siya ng mga ilang projects matapos noon. Sa kabilang banda, ang nanay naman ni Laila na si Rowena ay may problema din ng mga panahon na iyon. Ito ay dahil napansin ni Rowena na may ibang motibo ang pangatlo niyang asawa na si Patrick sa kanyang mga ari-arian. Pakiramdam ni Rowena, gustong kamkimi ng kanyang asawa ang kanyang mga ari-arian. Si Rowena kasi ay may 2 magagara at malalaking bahay sa Mumbai. Mayroon ding malalawak na farmhouse si Rowena na ang halaga ay 5 million pesos. Dagdag pa doon, ang pamilya ni Rowena ay nagmamay-ari din ng maraming alahas at mga bank account na malalaki ang lamang pera. At dahil nga sa ikinikilos ni Patrick, nilayuan muna siya pansamantala ng asawang si Rowena. Bumalik si Rowena sa piling ng pangalawa niyang asawa na si Arthur. At dahil doon, nangamba si Patrick na baka tuluyan na siyang hiwalayan ng asawang si Rowena. Sa isip ni Patrick, kapag nangyari yon ay wala na siyang makukuha, miski 5 mula kay Rowena. Samantala si Rowena naman ay nag-isip na ibenta na ang lahat ng kanyang mga ari-arian at permanente nang tumira sa Dubai kasama ang kanyang mga anak. Pero hindi na ito natuloy. Nang panahon kasi na ito, lihim na namang nagpakasal si Rowena sa isang lalaki. At bago pa nga makaalis si Rowena sa India papuntang Dubai, isang insidente ang nangyari sa India. Taong 2008 nang bigla na lamang may nangyaring pagsabog. Sa investigasyon, napag-alaman na ang pinagmulan ng pagsabog ay isang kotse. Nagulat nga ang buong pamilya Patel nang nalaman na nakapangalan kay Rowena ang kotse na sumabog. Dahil dito, inimbestigahan ng mga pulis ang pamilya Patel. Ngunit wala naman silang nakuhang ebidensya na nagsasabing sangkot ang kanilang pamilya sa nangyaring pagsabog. Habang gumugulo nga ang investigasyon, nabunyag naman ang tungkol sa asawa ni Laila. Napag-alaman na ang mister ni Laila ay miyembro umano ng isang grupo na kalaban ng gobyerno.
Kaya naman ilang beses ininterrogate si Layla. Subalit sa huli, bigo naman ang mga pulis na patunayan na may kaugnayan si Layla sa nangyaring insidente. Umabot nga ng ilang taon ang investigasyon kay Layla at sa kanyang pamilya. Pero nagulat na lang ang lahat na noong February 2011, bigla na lang naglaho sina Rowena at ang kanyang pamilya. Kasama nga sa nawawala ay ang mga anak niyang sina Layla, Mina, Ara at Ian at ang pangatlo niyang asawang si Patrick. Nung una, akala ng mga kapitbahay ni Rowena nagbakasyon lamang ang buong pamilya. Subalit makalipas ang 2 buwan, nagtaka na sila na hindi pa ito umuwi. Hindi nagtagal, nakarating na din sa unang asawa ni Rowena na si Nathan ang pagkawala ni Rowena at ng kanyang mga anak. Kaya naman ng May 2011, nagpunta si Nathan sa isang police station para i-report ang pagkawala ng kanyang mag-ina. Sa ibang police station naman nag-report din ang actress na si Rocky tungkol sa pagkawala ni Layla. Si Rocky at Layla kasi ay magkatrabaho sa isang pelikula na kanilang sinushoot bago mawala si Layla. Ayon nga sa actress, February pa niya nang huling nakausap si Layla. At sinubukan niya ngang tawagan si Layla at nag-ring ang telepono nito. Pero pagkatapos noon ay hindi niya na nakontak pa ang babae. Kaya naman agad na nagsimula ang investigasyon ang mga pulis. Lalo na at mga artista ang nasabing mga nawawala. Sa kanilang pag-iimbestiga, nalaman na ang isang kotse ng pamilya Patel ang nawawala at ito nga ay kanilang hinanap. At makalipas nga ang ilang araw, nakatanggap ang Mumbai Police Station ng tawag mula sa lugar na Jammu and Kashmir o tawagin nating JNK. Ayon nga sa mga pulis doon, may natagpuan silang abandonadong kotse na kaparehong-kapareho sa kotse na hinahanap ng Mumbai Police. Nang nagpunta nga ang Mumbai Police sa JNK, nakumpirma nga nila na ang kotse na kanilang hinahanap ay ang kotseng natagpuan sa JNK. Pero ang naging katanungan nga sa mga pulis, kung nandoon ang kotse, maaari kayang nandun din ang pamilya Patel? At bakit sila nasa ganong lugar samantalang ito ay 2,000 kilometers ang layo mula sa kanilang tinitirhan? Kinausap naman ng mga pulis ang 2 unang asawa ni Rowena para makakuha ng dagdag impormasyon. Ayon nga kay Nathan, sobrang tagal na niyang hindi nakakausap at nakakasama si Rowena at ang kanilang 4 na mga anak. Sinabi naman ni Arthur na wala siyang idea kung nasaan ang pamilya Patel. At dahil walang bagong lead ang mga pulis, binuo na lang nila ang teorya na maaaring nagpunta ang buong pamilya Patel sa Dubai para doon na manirahan. Maaari umanong ginawa iyon ng pamilya para takasan ang pagsabog na nauugnay sa kanilang pamilya at hindi sila makulong. Lumipas nga ang mga araw, linggo at buwan, subalit wala nang naging bagong update sa kaso ng pamilya ni Rowena. At unti-unti ding nawala ng gana ang mga pulis sa kanilang kaso. Pero nagkaroon ng breakthrough ang kaso makalipas ang 1 taon. June 21, 2012 nang inaresto ng JNK Police ang isang lalaki dahil sa kanilang hinala na kabilang ito sa isang grupo. Nagulat ang JNK Police nang nalaman na ang pangalan ng lalaki ay Patrick at dahil nga kapangalan niya ang lalaking nawawala kasama ng pamilya Patel, siya ay inimbestigahan ng mga pulis. Hanggang sa nakumpirma nga nila sa pamamagitan ng isang litrato na ang Patrick na nawawala at ang Patrick na kanilang hinuli ay iisa. Agad na nagpunta ang mga pulis mula Mumbai papunta sa JNK para sunduin si Patrick. Nang nasa Mumbai Police Station na ang lalaki, tinanong siya ng mga pulis hinggil sa pagkawala ng pamilya Patel. Nung una, sinabi ni Patrick na nakita niyang binaril ang buong pamilya Patel. Pero nang sumunod na araw, binawi ni Patrick ang kanyang sinabi at sinabing buhay pa ang pamilya Patel. Hanggang sa pangatlong pagkakataon, inamin na ni Patrick na patay na talaga ang pamilya Patel. Sinabi niya na siya at ang kanyang kaibigan na si Sharik o tawaging nating Ben ang pumatay kina Rowena at sa kanyang mga anak. Iniwan nga daw ng mga sospek ang labi ng buong pamilya Patel sa farmhouse nito. Agad namang nagpunta ang mga pulis kasama si Patrick sa farmhouse ng pamilya Patel. Sa katabing gubat, itinuro ni Patrick kung nasaan ang labi ni Rowena. Pero matapos ang ilang oras ng paghuhukay ay wala silang natagpuan. Dito na sinabi ni Patrick na baka nakalimutan niya kung saan ang eksaktong lugar. At may tinuro uling panibagong lugar si Patrick. Pero tulad nga ng una, walang napala ang mga pulis.
Hanggang sa naubos na nga ang pasensya nila kay Patrick at sinimula nilang saktan ito para sabihin ang katotohanan. At di kalaunan ay umamin din si Patrick. Ayon kay Patrick, ang katotohanan talaga ay pinatay niya ang buong pamilya Patel at ang labi ng mga ito ay nasa farmhouse ng pamilya. Nang nasa farmhouse na nga, itinuro ni Patrick ang ilalim ng isang tangke ng tubig kung saan niya iniwan ang labi ng mga biktima. At makalipas nga ang ilang oras ng paghuhukay, natagpuan na nga ng mga pulis ang mga labi ng biktima. Agad na nirecover ng mga pulis ang 5 mga labi at naniniwala nga sila na ang mga ito ay ang hinahanap nilang buong pamilya Patel. Na-recover din katabi ng mga labi ang mga alahas at 6 na cellphone. Isinailalim sa DNA test ang mga nakuhang labi kung sila nga ang nawawalang sina Rowena, Mina, Zara at Ian. Matapos ma-recover ang mga labi, binalikan ng mga pulis si Patrick para tanungin siya kung bakit niya pinatay ang buong pamilya Patel. At ikinuwento nga ni Patrick ang buong pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon kay Patrick, bago pa man niya pakasalan si Rowena, alam na niya ang tungkol sa mga lupain, ari-arian at ang mga pera ni Rowena. At nang nalaman umano ni Rowena na yun lamang ang habol niya sa babae, naggalit ito. Na-stress din daw si Rowena dahil sila ay ine-imbestigahan kung sila ay may kaugnayan sa nangyaring pagsabog ng isang kotse. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, inisip ni Rowena na ibenta na ang kanyang mga ari-arian at pumunta na sa Dubai para doon na manirahan. Pero naisip din ni Rowena na kapag ginawa niya iyon ay lalo siyang paghihinalaan ng mga pulis. Kaya ang ginawa na lamang ni Rowena ay binigyan niya ang pangalawa niyang asawa na si Arthur ng power of attorney para sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Sa bisa ng power of attorney, ibinigay ni Rowena kay Arthur ang lahat ng pahintulot tungkol sa kanyang mga ari-arian. At nang nalaman ni Patrick ang ginawa ni Rowena ay galit na galit siya sa babae. Sinabi ni Patrick kay Rowena na sa kanya dapat ibinigay ang power of attorney dahil si Patrick naman daw ang tumulong at nag-alaga kay Rowena. Pero sumagot si Rowena at sinabi na, mas pinagkakatiwalaan ko si Arthur kaysa sa'yo, Patrick. At dahil nga sa nangyari, nag-away sina Rowena at Patrick ng maraming beses. Nang na-realize ni Patrick na wala talagang ibibigay sa kanya si Rowena, isang plano ang kanyang binuo. February 7, 2011 nang nagpunta sina Rowena, Leila, Mina, Zara at Ian kasama si Patrick sa farmhouse ni Rowena. Nagparty ang mag-iina bilang pagre-relax sa gitna ng mga stress na kanilang kinakaharap. Natulog ang magkapatid na sina Leila, Mina, Zara at Ian sa baba ng kanilang bahay. Habang sina Patrick at Rowena naman ay nasa itaas ng kanilang kwarto. Habang nasa kwarto, nag-away sina Rowena at Patrick. Sinabi ni Rowena kay Patrick na siya ay tamad kaya hindi siya maunlad sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanilang alitan, bigla na lang sinaktan ni Patrick si Rowena. At para nga makatakas, tumakbo pababa ng hagdan si Rowena pero naabutan siya ni Patrick. At gamit ang isang bakal, pinukpok ni Patrick si Rowena. Nang narinig ni na Leila, Mina, Zara at Ian ang sigaw ng kanilang nanay, lumabas sila ng kanilang bahay. Nakita mismo na magkakapatid ang ginagawa ni Patrick kay Rowena. Kaya naman pinagtulungan ni na Leila, Mina, Zara at Ian si Patrick para makatakas ang kanilang ina. Pero narinig ng bodyguard na kaibigan ni Patrick na si Ben ang ingay at ang pag-aaway nilang lahat. Kumuha umano si Ben ng matigas na bagay at sinimulang atakihin sina Leila, Mina, Zara at Ian. At nagtulong nga sina Patrick at Ben na atakihin ang pamilya Patel. Hanggang sa napatay nga nila ang mag-iina. Nakita ni Patrick ang ginagawang tangke ng tubig sa farmhouse. Dito na naisip ni Patrick na ilagay ang mga labi sa ilalim ng tangke. In-off ng mga sospek ang lahat ng cellphone ng mga biktima at sinama ito sa hukay. Pero ang hindi alam ni na Patrick at Ben, hindi nila napatay ang cellphone ni Leila. Kaya nakatanggap pa ito ng tawag mula sa kaibigan at aktres na si Rocky. At bago nga umalis ng crime scene, sinunog na ni Patrick ang buong bahay ng pamilya Patel. At dahil nasa liblib na lugar ang farmhouse ni Rowena, walang nakakaalam na nasusunog na pala ang buong bahay. February 8, inutusan ni Patrick ang dalawa niyang kaibigan para imaneho palayo ang kotse ni Rowena at nakarating nga sila sa JNK. Dahil sa pag-amin ni Patrick sa krimen, kinasuhan siya ng 5 counts ng murder at destruction of evidence.
Ikinulong si Patrick habang naghihintay siya ng trial. Wala naman nang lumabas na balita kung naaresto din ba ang kasabwat ni Patrick na si Ben. Lumabas naman sa investigasyon ng taong 2010, sina Mina at Zara ay nagtrabaho sandali sa Dubai. Si Patrick ang nagpakilala kina Mina at Zara sa kanilang naging boss doon. Posible umano na lalong nagalit si Patrick dahil hindi siya binigyan ng pera ni Mina at Zara mula sa kanilang mga naging trabaho. At matapos nga ang 10 taon, nito lamang May 2024 nang lumabas ang hatol kay Patrick. Si Patrick ay hinatulan ng bitay para sa kanyang nagawang mga krimen. Wala namang lumalabas ng balita kung naisagawa na ba kay Patrick ang hatol na bitay sa kanya o hindi pa. Wala na din naging balita kung kanino ba talaga napunta ang mga naiwang ari-arian ni Rowena. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!